nag-search po kayo, nag-research po kayo, at ating pong titingnan ang mga nakaraan, ang ating pong mga nagdaang panahon, ay talaga pong merong pangyayari na meron talagang naging emperador na nagngangalang Caesar Augustus. At sa akin pong pag-aaral, napakarami pong emperador ang sumunod kay Caesar Augustus. Pero po, si Caesar Augustus, kung ating pong pag-aaralan, siya po ang kauna-unahang emperador ng Roma. Okay na po? Okay. Silent na. So yun po si Caesar Augustus po, siya po ang kauna-unahang emperador. Okay? At yung kanya pong tiyuhin na nagngangalang si Julius Caesar, siya po ay hindi pa nataguri ang emperador, bagamat po siya ay talagang namumuno o leader ng Roma. Yung kanya pong tiyuhin na si Julius Caesar. Pero po yung kanyang nephew na nagngangalan po si Caesar Augustus, nung si Julius Caesar po ay talagang pinatay, hindi po siya namatay na talagang dahil sa katandaan, kundi pinatay po yung unang leader ng Roma na nagngangalang Julius Caesar. Siya po ay pinatay. Siya po ay talagang sa paanan po ng isa pong ribulto, doon po siya pinatay. At sa kanya pong last will and testament ay nakalagay po doon yung kanyang favorite nephew na nagngangalan pong si Octavian. At yun po ang pinangalanang si Caesar Augustus na namumuno nung panahon po bago ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin po, siya ang kauna-unahang emperador, si Caesar Augustus. At alam niyo po ba yung pangalang Augustus, yun po ay hindi binibigay sa isa pong tao, kundi po sa isang deity o sa isang Diyos. Sapagkat po ang ibig sabihin ng Augustus ay majesty or majestic, or highest. So ibig sabihin, kataas-taasan. Pero ibinigay po sa isang tao na nagngangalang si Octavian na pinangalanan pong si Caesar Augustus. So ibig sabihin po, talagang siya po ay honorable nung kanyang kapanahunan. At bilang siya po ang tagapamuno, nagbigay po siya ng isang decree o isang batas. Ano po sabi? In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole empire should be registered. So ang tanong ko po, bakit kailangan magparehistro yung mga nakasakupan po ng mga Greek nito, ng mga Roman o ng whole empire ng Roman doon po sa lugar ng Bethlehem? So isa po sa lugar na kanilang nasakupan ay yung lugar po ng Bethlehem doon sa Israel. Pero po sila po o si Caesar Augustus ay nagbigay ng isang decree o tinatawag po natin, kung atin po itong pag-aaralan, ay public decree or ordinance of Roman rulers. Dahil nga po siya ang pinakamataas, iginagalang at sinusunod bilang siya po ang pumalit kay Julius Caesar, ay siya po ang nagbigay ng decree para magpatala o mag-register yung lahat ng kanilang nasakupan sa kanilang imperyo. At alam po natin, ng panahong ito, parang ngayon sa panahon natin, ang mga taga-US, so marami silang mga nasakop, tulad ng Pilipinas, pero dito makikita natin ang Roma, sila po talaga ang nangunguna. Sila talaga yung pinakamakapangyarihan nung panahon pong ito bago ipanganak ang ating Panginoon. Tingnan po natin mabuti. Sabi dito, that the whole empire should be registered. Ang tanong ko, bakit? Bakit kailangan magparehistro? O sa ibang salin po, census ang tinatawag po dito. Bakit kailangan ng census o bakit kailangan magpa-registered yung lahat ng mga tao bago po ipanganak ang Panginoon? Para sa ayuda, okay? So, bawat sa ayuda, ay makikita po natin, meron pong tinatawag na tax, na kailangan talaga yung buwis, na tinatawag po ng madami, nung panahong yun. Pero sa akin pong pag-aaral, ito po ay wala pang kinalaman doon, sapagkat nung panahon po ng Panginoon, nung siya po ay malaki na, doon pa lamang po nagkaroon talaga ng buwis. Pero, meron na pong pagkaparehistro nung panahon ni Caesar Augustus, sapagkat siya po ang nagbigay ng decree, bilang siya po ang pinakamataas na ruler. So sa palagay po ninyo mga kapatid, sino ang pinakamakapangyarihan ng panahon ito? Yung hari ba o yung emperor? O emperador? Emperor o emperador. So ibig sabihin po,
Opo, meron po noon na panahon, may hari na po noon, si King Herod the Great. Pero ang big boss ng panahong ito ay si Emperor Caesar Augustus. No, hindi po si King Herod the Great. So siya lamang po ay tagapamahala ng Emperor o ni Caesar Augustus dahil po siya ang pinakamakapangyarihan o big boss ng panahong ito. Okay? Pero ang tanong po ulit natin, bakit kailangan na magparehistro ng mga tao? Dahil po sa tax o pepede, dahil nga kailangan nilang ipatala itong mga taong ito na kanilang hasakupan. At sa akin pong pag-aaral, every 14 years, ito po ay kanilang ginagawa. Yung tinatawag po na registration. So sa Pilipinas siguro, ay meron din tayong ganito. No? Meron tayong magparehistro ng mga bata, no? Dahil nga para ka talagang ikaw ay isa talagang legit na Pilipino. So kung ikaw ay hindi rehistrado, no? Pwedeng ikaw ay hindi talaga totoong Pilipino. Pero dito, makikita natin, ito po ginagawa nila for the sake ng tax, no? Dahil sa kanilang pagsakop sa iba't ibang lugar, ay meron po talagang census o registration. So babasahin ko po ang ilan dito na sinasabi na kailangan talaga ng census, no? So may binabanggit po sa aking mga na-research na ito po talaga ay ginagawa nila every 14 years, no, ng mga taga Roma. So kung hindi po kayo pamilyar, ito po talaga ay ginagawa nila, no, every 14 years. So ibig sabihin po, dahil nga po doon sa tinatawag nating tax, no, at tinatawag din po natin na buwis, ito po ay kanilang ginagawa. So hindi lamang po yung taxation na tinatawag, pati po yung tinatawag na pangangasiwa or administration. So ibig sabihin po, ito ay talagang ginagawa ng mga Roma, no? O mga sabi natin, mga tagapamahala ng panahong 'yon. Dahil po meron din isang dahilan, dahil yung mga kalalakihan ay ginagawa po nilang militar, no? So ibig sabihin, kailangan nilang mas marami na ibig sabihin yung mga manggagawa o yung tatawag nating soldier ng panahong yon. Kaya po meron po silang tinatawag na census o tinatawag na registration para po sa mga bagay na ito. Okay? At madalas po ang kanilang tinatawag ay yung mga kalalakihan. No? From age, ito po yung mga edad na kailangan po nila. No? Sa mga kalalakihan po ay 14 years old hanggang 65 years old. So kailangan po magparehistro. Okay, at sa mga babae naman po ay from 12 years old hanggang 65 years old. So meron po silang tinatawag na ito para po doon sa tinatawag na tax implication. Okay? At meron po pong pangalawa, yung tinatawag na for property owners. So kaya po merong census, kaya po merong tinatawag na registration for property owners. So ibig sabihin po, dahil sila po ay merong mga ari-arian, no, ay kailangan po nilang magkaroon ng census or registration. At ito po ay kanilang ginagawa. Pero ang hindi po nila alam ng panahong ito, kung si Augustus Caesar ay nagbigay po ng decree, ang hindi po nila alam, ito rin po ay nakadecree. Sino po nagdecree nito? Ang Panginoong Diyos. Saan po natin makikita yon? Sa Micah chapter 5, verse 2. So tingnan po natin. Sa Micah, kabanatang 5, talatang 2, ito rin po ay dinikri una ng Diyos bago pa ito isagawa ng mga tao. Micah chapter 5 verse 2. Sa Tagalog po ay Micah kabanatang 5 talatang 2. So kung alam niyo po yung minor prophets, so magkakasunod po yan. Okay? Sabihin natin, hindi po yan madalas buksan, pero pagkatapos po ng Jonas o Jonah, susunod na po dyan yung libro ng Micah o Micah. So sa tayo po ay magbubukas sa kabanatang 5, talatang 2. Ito po ang sabi ng propeta, na ito rin po ay babanggitin sa Mateo, kabanatang 2, talatang 6. So buksan po natin. Micah, kabanatang 5, talatang 2. Ito po yung binabanggit. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa nung unang panahon pa.
So ulitin ko po, sabi po sa Mikas, Kabanatang 5, Talatang 2, sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ng isang mamumuno sa Israel, ang kanyang pinagmulan ay buhat pa nung unang panahon pa. Okay, ang word po ng ibig sabihin ng Bethlehem and house of bread, at ito rin po ay binabanggit sa Matthew chapter 2, verse 6. So, tinan po natin kung tama yung aking natatandaan. So, tama. Sa Mateo, Kabanatang 2, Talatang 6, no, ito po rin yung binabanggit. So, verse 5 muna. Tumugon sila, no, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na magmamahala sa aking bayang Israel. So, ibig sabihin po mga kapatid, bagamat ito ay dinikri ng isang makapangyarihan or king or emperor na nagngangalang Caesar Augustus, ito po ay talagang nakatakda na at nakadikri na bago pa nila ito maisip na magkakaroon talaga ng census sapagkat doon babalik si Joseph at si Mary sa Bethlehem para doon ipanganak ang tigapagligtas. So grabe po, ang Diyos ang nagdekree nito bago pa ito isatupad o pasapatupad ng mga tao nung panahong yon na namumuno sa Israel o doon sa Bethlehem. So ituloy po natin. So kung ito po ay dinikri ng isang hari, pero ito po ay nakadekri ng hari ng mga hari, yung Diyos, sabi dito sa verse 2, the first registration took place while Quirinius was governing Syria. So yung talatang 2 po ay very debatable sapagkat marami po dyan na naganap na mga census, bago at after ni Quirinius na isa pong governor ng Syria. So hindi natin masyadong hukayin yon sapagkat marami po dyan debate tungkol po sa panahong ito. Pero nangangahulugan lamang po na kailangang umuwi ni Joseph at ni Mary sa Bethlehem. At ang tanong, bakit nila kailangang umuwi bukod sa census? Dahil po sila ay tiga Bethlehem. Okay? Sabi po sa verse 3, so everyone went to be registered, each to his own town, and Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family line of David. So nangangahulugan po, si Joseph, bagamat po siya ay nasa Galilea at si Mary, hindi po sila talaga tiga doon. So sa akin pong pag-aaral, maaari daw po si Joseph ay mayroong trabaho sa Galilea. Kaya po sila nandoon sa lugar na yon. Pero nung nagkaroon po ng census o kailangan nila magpatala, kailangan nilang bumalahik sa Bethlehem, sa kanila pong pinagmulang lahi. Sapagkat si Joseph, particularly po, ay galing sa lahi ni Haring David. Kaya kung papasinin po natin, nung ipinanganak po ang Panginoon, talagang siya ay hari. Not biologically galing kay Joseph, pero po yung rights na yon, yung paper na yon, ay talagang dahil siya po ay naging anak ni Joseph, not biologically, pero dahil siya ay asawa ni Mary, kaya po siya ang tinatawag na hari ng mga hari. At maging po si Mary ay galing din po sa lipi ni Haring David. Okay? So talagang yung dugo, maging po yung talagang rights bilang maging hari ang Panginoon, ay talagang karapat-dapat po siya. Sapagkat siya po ay galing kay Joseph at galing po kay Mary. Pero ang tanong ko po dito, gaano kalayo ang Galilea papunta ng Bethlehem? Okay? So sa atin pong pag-aaral, itong mga nakaraan ay 150 kilometers or 93 miles parang Marikina at Lucena City. Kung ikaw po ay maglalakad by foot o by donkey, aabot ka po ng 3 hanggang 5 araw na paglalakad. Pero take note po, si Mary ay nagdadalang tao. At hindi lamang po siya nagdadalang tao, kapanganakan niya na. Ika-siyam na buwan na po niyang nagdadalang tao. So sa akin po pag-aaral, hindi po pwedeng iwanan ni Joseph si Mary sapagkat siya po ay malapit ng manganak. So sa akin pong iniisip, yung kanila pong paglalakad ng 3 hanggang 5 araw, ay labor na po yun. Okay?
labor na yon, ano? At pagdating po nila doon sa lugar na yon, tingnan niyo po sa verse 5. Tingnan po natin, verse 5. To be registered along with Mary, who was engaged or betrothed to him and was pregnant. While they were there, the time came to her to give birth. Then she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him snugly in cloth and laid him in a feeding trough because there was no room for them at the lodging place. So, ibig sabihin po, bagamat sa panahon natin, kapag tayo ay sasakay ng kotse, 3 to 5 hours siguro ay nandun ka na sa Lucena City, kung galing ka ng Marikina. Pero nung panahon po nila talagang lakad, nang wala pong sasakyan. At pagdating po ng talatang 6, ay si Mary po ay manganganak na. No? O talagang nanganak na. At ang isa po dito nakakalungkot, wala po silang natuluyang talagang maayos na lugar. So debatable, ito raw ay cave, ito raw ay manger, o alaga ng mga hayop, ito raw ay paradaan ng mga hayop ng panahong yon. Sapagkat lahat ng tao, sapagkat sabi po dito, everyone went to be registered, sabi po sa verse 3. So ibig sabihin po, ay lahat ng nasasakupan o mga taga Bethlehem ay nag-uwian po, papunta po sa lugar na yon. Kaya po lahat ng bahay panuluyan ay puno. No? So sapagkat nung kami po ay nagpa-practice ng Young Pro, ito po sana ay aming gagawing skit. Itong mga talatang ito, pero hindi na po matutuloy yon. Kami po mamaya ay special number po yung gagawin namin. Pero ito po ay amin pong dapat i-skate. At nakita po namin doon talaga na puno na po yung mga panuluyan. No? At meron pa nga kami doong part, na eksena na kumakatok, si Joseph at si Mary, yung mga kapitbahay, yung mga tauhan namin, yung mga kapitbahay, itinaboy po kami. No? Ako si Joseph, si Mary, si Timmy, si Shisa. No? Pero hindi na po nyo makikita yun mamaya, kaya kwento ko na lang sa inyo. Pero pinractice po namin yon last Sunday. No? Opo. Pero sabi ko, baka magkalat lang tayo, wag na. No? So yun po, talagang punong-puno na po yung mga bahay panuluyan ng panahong yon. No? Dahil po lahat ay nag-uwi na doon sa lugar po ng Bethlehem. Okay? So yun po yung dahilan, kaya po sila doon ipinanganak po ang Panginoon doon sa tinatawag nating manger. Kung naman po ito, yung tinatawag nila dito, kung ito man ay cave or yung manger o paradahan ng mga hayop, so hindi na po talaga siya maayos na bahay panuluyan dahil puno na po lahat. Pero po, ang napakahalaga po dito, hindi po yung wala na o doon sa lugar na yon na hindi maayos, kundi talagang ipinanganak po ang ating tagapagligtas. At magpo-focus po tayo dyan next week, doon sa mga bagay na yan, kung gaano po talaga nagpakababa ang Diyos, maging po yung kanyang mga tinawag na shepherd. So pag-aaralan po natin yan next week. Pero ngayon, atin muna pong pukusan itong verse 7. Nasabi po dito, Then she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him snugly in cloth and laid him in a feeding trough. Okay? So binanggit na po yung word na give birth sa talatang 6. So ang tanong po, ano ang ibig sabihin nito na ipinanganak ang ating Panginoong Jesus? Sa atin pong mga pag-aaral, pwede po natin itong makita na ang ibig sabihin po ng mga salitang ito, yung give birth, o yung tinatawag nating gave birth, ay talaga pong makikita natin na hindi ito basta nanganak lamang ang isang taong ordinaryo, tulad ni Mary, kundi po yung kanyang ipinanganak ay talagang isang Diyos at tao. Okay? Ang ibig sabihin po dito ng word na give birth, to beget, bring forth, o tinatawag po natin na talagang siya po talaga ay isinilang. Isinilang po ang Diyos at tao. Yun po yung binabanggit. Nasa talatang 6 at talatang 7, ang tagapagligtas ay ipinanganak. So may gusto po akong tingnan muna, bago tayo magpunta doon, sa Micah chapter 5, verse 2 muna po tayo. Micah chapter 5, verse 2, at titingnan din po natin yung ginamit po dito na salita, meron din pong kaugnayan doon sa sinasabi po ni Lucas na ipinanganak itong ating Panginoon. So Micah chapter 5,
verse 2. Tingnan po natin ulit. Mikas, kabanatang 5, talatang 2. No? So may binabanggit po ditong salita na parehong-pareho po ng binanggit po sa Lucas chapter 2, verse 6 and 7 na give birth. Okay? Na ito rin po ay katuparan o fulfillment ng tinatawag nating prophecy. Micah chapter 5, verse 2, ulitin ko lang po ulit. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa nung unang panahon pa. Sabi kang banyaga po, ito yung pagkakasalit. Okay? But as for you, Bethlehem Ephrata, too little to be among the clans of Judah, from you one will be, o go forth for me to be the ruler in Israel. Yung word po, one will go forth. Ang ibig sabihin po nito, no, to go out or come out or go forth. So sino po yung binabanggit dito? Sino po ito? Yung fulfillment po ng prophecies, ang ating Panginoong Hesus. Pero ang tanong natin, papaano ang isang Diyos ay ipapanganak? Hindi niyo ba iniisip yon? Hindi po ba natin nilalagay sa ating kokote o iniisip po natin, paano ipapanganak ang isang Diyos? So napaka-imposible po nun. Paano ipapanganak ang isang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, ang Diyos na nagbigay ng ating buhay, ang Diyos na galit sa kasalanan, ang Diyos na nagbibigay ng kapatawaran, at ang Diyos na ito na maghukom sa lahat ng kanyang nilikha na hindi nanampalataya sa Kanya, paano ipapanganak ang isang Diyos na ito? Na ito ay binanggit na sa Micah chapter 5 verse 2 at binabanggit din po sa Mateo kabanatang 2 talatang 6 at ito po ay nasa katuparan sa Luke chapter 2 verse 6 and 7. Na sa panahon ni Augustus Caesar na makapangyarihan, no, na namamahala nung panahong 'yon ay may papanganak na mas makapangyarihan. Na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon sapagkat siya po ay 100% God. At ngayon pong Pasko, yun po talaga ang kahulugan, ang Diyos ay ipinanganak. Kaya po yung ating title, God Becomes a Baby. At doon po tayo magpo-focus, John chapter 1, verse 4. John chapter 1, verse 14, sorry. John chapter 1, verse 14. So samahan niyo po ko sa Juan, kabanatang 1, talatang 14, at tayo po maraming bubuksan ng mga talata. Pero please bear with me po at atin pong titingnan ang lahat ng ito para atin pong mas maunawaan ang kahulugan po ng Pasko. John chapter 1 verse 14 sa Tagalog po, no? Ito po yung binabanggit po ni Juan sa kabanatang 1 talatang 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Sa wikang banyaga po, the Word became what? Flesh. At hindi lamang po yon, and took up residence among us. So pag atin pong aaralin yung Juan, na binabanggit po ng Luke chapter 2, na ito po ipinanganak, the Word became flesh. Sabi po ni John MacArthur sa kanyang preaching sa John chapter 1, imagine Christmas na walang manger. Imagine Christmas na walang angel. Imagine Christmas na walang Joseph at Mary. Imagine Christmas na talagang wala po ipinanganak. Okay? Ito po ang binabanggit ng John chapter 1 verse 14. The Word became flesh. Sa account ng Mateo, sa account po ng Luke na binasa po ng Ninong Celso, ibinabahagi po doon. May Mary, may Joseph, may shepherds, may mga angel na umaawit sa Panginoon. Pero sa dyan po, hindi niya binanggit ang mga bagay na ito. Dire-diretso siya. No? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. So atin pong pag-aaralan, sino tong Word na ito? Siya po ay naroroon na bago palikhain ng lahat ng bagay. At itong Word na ito ay kasama ng Diyos
At ang word na ito ay Diyos. Siya po ay Diyos, 100%. Pero look at that po, verse 14. The Word became flesh. Ang salita ay nagkatawang tao. At sinasabi po ng madami, no, paano mangyayari yun? No? Na yung Diyos ay magkakatawang tao. Kung talagang siya ay kasama ng Diyos at siya po ay Diyos at siya ay naroon ng pasimula pa, paano siya magkakatawang tao? Okay. So, samahan niyo po ako. Philippians chapter 2. Okay? Philippians chapter 2, verse 1 to 7. O sa Pilipos, kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 7. At alam ko, maraming mga pilosopo na ito ay hindi nila pinaniniwalaan na sinasabi dito, ano, kung hinubad ng Diyos ang kanya, ni Kristo ang kanyang pagiging Diyos, sa kanya isinampay. Pero ito po yung binabanggit ng Pilipos, kabanatang 2, talatang 1 hanggang 7. O, sumalan ko po sa verse 1. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob, at malasakit para sa isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuglod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso't diwa, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. So sa 1 Peter po, di ba, ganito rin yung sinasabi ni Pedro about sa pagiging humble. Verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. So binigay niya po ng halimbawa ni Pablo tungkol po sa pagiging humble, o talatang 6 po. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So, ibig sabihin po, si Pablo, malinaw po sa kanya. Kay Lucas po, malinaw kay Lucas. At maging po kay Juan, na talagang itong ipinanganak ay 100% God o Diyos. Pero sabi po dito, ay kusa ng binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa iba pong salin ay hinubad ang kanyang pagiging Diyos. Kaya po yung mga pilosopo, no, binabanggit nila, kung hinubad ang kanyang pagiging Diyos, saan isinampay? Sasabi ko po sa inyo, nung siya po ay nagkatawang tao, hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Naniniwala kayo hindi? Nung si Kristo po ay naging tao, ipinanganak ni Maria, yung kanya pong pagiging Diyos ay hindi po nabawasan. Hindi po nawala ang kanyang pagiging Diyos. Siya rin po ay same pa rin, 100% God. Pero ang kanyang binitiwan, yung glory. Yung glory na maging kapantay ng kanyang ama. Kaya makapasi po natin, meron siyang hindi alam. Di ba naman panahon yon? Di ba nagtatanong yung kanyang mga disciple, kailan po ba kayo muling babalik? No? Kailan ba talaga kayo magkakaroon ng paghahari? Yung talagang magkakaroon ng bagong langit, no? At bagong heaven o bagong earth. Sasabihin namang Panginoon doon, panahon yun, sinabi niya, ang ama lamang ang nakakaalam. Okay? So meron siyang mga BT1, no? Yung kanyang glory, unang-una. Pero ito po ay nakikita minsan ng kanyang mga disciple, di ba doon sa bundok? Di ba siya ay nagningning? No, nang napakita sa kanya sino? Si Moses saka sino? Si Elijah. Okay? So yung glory, no, hindi kayang titigan ng mga disciple, yung liwanag na yon. Pero nung siya ay nagkatawang tao, yun ang kanyang binitiwan. Pero sa John chapter 17, babanggitin ng Panginoon, ibabalik sa kanya yung glory na yon. Pero nung siya ay nagkatawang tao, yun ay kanyang binitiwan. Pero balik tayo, the Word became flesh and took up residence among us. Okay? This Word, no? This child, this baby is 100% God. Pero siya ay nagkatawang tao. 1 John chapter 4 verse 2. 1 John, same author,
Sabi po ni Juan, iba po yung John kanina, no? 1 John chapter 4 verse 2 at chapter 5 verse 20. So basahin po natin. Sabi po ni Juan, 1 John chapter 4 verse 2, basahan ko mula sa verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagkasabing nasa kanilang espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang ano daw? Bilang tao. May magsasabi po sa panahon natin, anong panahon nila, na totoong Diyos na ito ay hindi raw nagkatawang tao. So hindi po yon katotohanan. Sapagkat itong 100% God, siya rin po ay 100% what? Man. Kaya po ang tawag sa kanya ay God-man. O Son of Man or Son of God, siya po ay 100% Diyos at siya rin po ay 100% God. 1 John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5 verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos, o tama yung sabi, the Son of God, the Son of Man, at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ano daw sabi? Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So imagine that. Yung ating sineselebrate every December 25 ay kapanganakan ng isang 100% God. The Word became flesh and dwelt among us. So maliwanag po, kahit pagbalik-balik rin natin ang mga salita, kahit pa itong mga nakasaad sa Bible na ito, sa mga book, ay binabanggit po talaga that this Word is 100% God. Siya po talaga ay Diyos. Hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay nanatiling kapantay ng Ama sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Pero sabi po dito, we observe His glory, the glory as the one and only Son from the Father, full of grace and truth. Yan po ang ating Panginoong Jesus. Samahan niyo po ako sa ibang mga talata. John chapter 20, verse 24 to 31. John chapter 20, verse 20 to 24 to 31. Basahin ko ulit po sa Tagalog. Juan, kabanatang 20, talatang 24 hanggang 31. John chapter 20, verse 24 to 31. Ito po yung lagi kong binabasa-basa, yung pag-aalinlangan ni Tomas. Okay? John chapter 20, verse 24 to 31. Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas na mga pako sa kanyang mga kamay at hanggang hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ng kanyang tagiliran. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas. Ano sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanila ni Jesus o sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Dahil nakita mo ako, pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. So si Tomas po, na talagang lagi nagda-doubt, nung ang Panginoon po ay muling nabuhay mula sa mga patay, ang alagad na ito na nagangalang si Tomas, bukod yung ating pansawsaw, si Mang Tomas, si Tomas po ay talagang laging nagda-doubt. Mamaya siguro may sawsawang Mang Tomas, masarap siguro. May dala ba kayong karne? Meron ba? So dito po makikita natin, nagda-doubt po si Tomas, pero ang Panginoon, after 1 week, ay nagpakita muli at kanya pong dinare si Tomas, at talagang inilagay po ni Tomas ang kanyang daliri
sa mga butas sa tagiliran ng ating Panginoon. At sabi po ni Tomas, no, Panginoon ko at Diyos ko. So, paano natin sasabihin hindi siya Diyos? Siya po ay 100% God. Pero ilan kaya sa atin ang nagda-doubt na talaga bang ang Panginoon ay Diyos? Na talaga bang itong ipinanganak ni Maria ay talagang Diyos? Pwede bang ipanganak ang Diyos na maging tao? I will tell you po. Sabi po ni Luke sa chapter 1:37, there's nothing impossible with God. Walang imposible sa Diyos, maging yung kanyang kaisa-isang anak ay pwedeng magkatawang tao. Pero same pa rin po, 100% God. 1 Peter chapter 1, verse 8 to 9. Ito po, favorite natin every prayer meeting. 1 Peter chapter 1, verse 8 to 9. So, mahigit isang buwan na tayo nag-aaral ng Pedro. Ito po yung ating nadaanan. 1 Peter chapter 1, verse 8 and 9. Kung si Thomas po ay nagda-doubt, no, pero nakita po niya ang Panginoon at siya po ay naniwala at sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Tingnan niyo po sabi ni Pedro, 1 Peter, no, chapter 1, verse 8 and 9. Babasahin ko po sa Tagalog, no, at kung meron po kayong ibang salin, walang po problema. Pero ito po ang sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 8 and 9 sa Tagalog. Verse 8, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Tatanungin ko po kayo, ngayong Pasko po, o mga nagdaang Pasko, nakita niyo na po ba ang Panginoong Hesus? Minsan ba sa inyong mga pagdiriwang ng Pasko, bigla siyang, habang kayo nagkakatipon ng inyong pamilya, bigla siya pong bumaba, at nagsabi niya, ako ang inyong sineselebrate, at hindi yung mga regalo, hindi yung skin skip, hindi yung pagkain, hindi yung lechon, no? Hindi si Santa Claus, no? Kundi itong ating tigapagligtas. Pero sabi po ni Pedro, sabi rin po ng Panginoon kay Tomas, mapalad ang naniniwala bagamat hindi ako nakita. Okay? At yun po yung nakakalungkot sa panahon natin. Bombarded ang tao, no, ng iba't ibang kaisipan tuwing Pasko. 13-month, tuwan-tuwa, di ba? Yung mga trabaho, may 13-month pay, no? Yung sahod, talagang nagiging triple, nagiging doble. No? Kahit ngayon hindi naniniwala sa Pasko, tuwang-tuwa eh. No? Sapagkat may double pay, lalo pag nagtrabaho ka ng Pasko. No? Talagang maraming pera, maraming biyaya. No? Sabi nga doon sa school namin, sa pinag-tarabuhan ni She, no? Sa MCAS, pag daw Pasko, talagang pagod na pagod ang mga tao. Hindi ko alam bakit pagod na pagod ang mga tao tuwing malapit na po ang Pasko. Nabibilang ng pera. Napagod sa kabibilang ng pera. Sana. Tapos yung iba naman talagang pressure na pressure, no? Yung iba naman maraming inaanak nagtatago, no? Yung Facebook talagang nag-aaral muna sila sa Facebook, ang tawag doon? Nag-deactivate muna po. No? Nagtatago sa mga inaanak, no? Tapos yung iba naman, yung may mga ninong, naaalala lang yung ninong at ninang pag-araw ng Pasko. O, Gcash number. Diba? So talagang tayo po ay bulag na bulag kung ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko. So sabi ko nga, bakit ba tayo pagod na pagod? Bakit ba tayong abalang-abalang ngayong December na ating nakakalimutan talaga ang kahulugan kung ano ba talaga ang Pasko? Okay? Yung Diyos ay nagkatawang tao. At sabi po ni Pedro, mapalad tayong mga naniniwala, bagamat siya hindi natin nakita, at mismo sa galing po sa bibig ng Panginoon, mapalad ang mga naniniwala at sumasampalataya, bagamat siya ay hindi natin nakita. Ito mas po, nakita niya at naniwala siya na talaga nabuhay ang Panginoon. Tayo kaya, no, ngayong Paskong ito, na dapat din po natin ibahagi sa ating mga mahal sa buhay. Hebrews chapter 1. Hebreo, kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang 3. Hebrews chapter 1, verse 1 to 3. No, Hebreo, kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang 3. Ang problema po sa aming mga nagtuturo, no? Pag sobrang dami mo nang nabasa,
Pag sobrang dami mo nang napag-aralan, ang dami mo nang mga napakinggan, no? Talagang maano ka no, ng mga information. Pero sa mga talata po ito makikita po natin, tingnan niyo po, Hebrews chapter 1, verse 1 to 3. Nung una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak, tingnan niyo po, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak, siya ang nag-iingat sa sinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos siyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Tingnan po yung verse 3, no? Nakikita sa anak ang alin daw? Ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. So ngayon po, yung ating sineselebrate na pinanganak ng isang birhen na nagngangalang Mary ay talagang 100% God. Gusto mo makilala ang Diyos? Gusto mo siyang makausap? Gusto mo magkaroon ng relasyon sa Kanya? Si Kristo po, ang anak, ang kaluwalhatian ng Diyos, kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya po ay 100% God. Hebrews chapter 3, verse 5 to 6. Hebrews chapter 3, verse 5 to 6. Ito po yung sinasabi. Hebrews chapter 3, verse 5 to 6. Si Moses ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na iahayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. So ibig sabihin po, yes, si Moses ay ginamit ng Panginoon, pero si Kristo ang anak na namumuno, sa lahat ng nilikha ng Diyos. Sapagkat siya po ay ang anak ng Diyos at siya po ay 100% na Diyos. The Word became flesh. At hopefully po, sa pagkakataong ito na atin po itong pinag-aaralan, kung ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko, na talagang ang Diyos ay nagkatawang tao. So ang panawagan po sa atin ng mga mananampalataya, hindi natin siya nakita every December 25, bagamat ito po ay debatable kung talagang siya ay pinanganak ng December 25, pero hindi po na mahalaga kung anong araw, kung anong panahon. Ang mahalaga po, siya ay pinanganak at ang Diyos po ay nagkatawang tao. At sabi po ng Hebrews chapter 3 verse 7, hanggang chapter 4 verse 7, hopefully po ito ay ating makita ngayong Kapaskuhan. Hebrews chapter 3 verse 7 hanggang chapter 4 verse 7, na pwede rin natin ibahagi sa ating mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Kung tayo po ay mananampalataya, praise God. Pero kung hindi pa, at yung ating mga mahal sa buhay, ito po ay pwede nating basahin. Hebrews chapter 3, verse 7 hanggang chapter 4, verse 7. Huwag niyo po itong kakaligtaan. Nabasahin po sa inyong pagtitipon ngayong magpapasko o December 24 na kayo po ay magkakasama ng inyong mga mahal sa buhay. Isa po ay panawagan, sa mga hindi sumasampalataya. Hebrews chapter 3, verse 7 hanggang chapter 4, verse 7. Pwede niyo po itong baunin. Hebrews chapter 3, verse 7 hanggang chapter 4, verse 7. Basahin ko po. Kaya tulad ng sinasabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso. Tulad noong naghimagsik ang inyong mga ninuno, doon sa ilang nang subukin nila ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong mga magulang, bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't naputa ko sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin, ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. At sa galit ko, ako ay sumumpang hindi nila kakamti ng kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siya maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo
araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig sa ating ipinakita nung tayo unang sumampalataya, ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad nung kayo maghimagsik sa Diyos. Sino naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba't ang lahat ng inilabas ni Moses mula sa Ehipto? At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nakagasala at patay na nabuwal sa ilang? At sino ang tinutukoy niya ng kanyang sabihin, hindi sila makakapagpahinga sa piling ko? Hindi ba't ang mga taong ayaw sumunod? Maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupaing pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya nga habang nanatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok sa kapahingang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka meron sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito, sapagkat tulad nila ay napakinggan din nila o natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinibangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap na may pananampalataya. Tayong mga sumampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako, ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking sinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingang aking pinangako. Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula ng likhain ng sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang ganitong tungkol sa 7 araw, at sa 7 araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking pinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan dahil hindi sila sumampalataya, ngunit may mga inanyayahan pa rin pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. Verse 7, kaya't muling nagtakda ang Diyos sa isa pang araw o ng isa pang araw na tinatawag niyang ngayon. Pag-alipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. At alam niyo po ba mga kapatid, ngayong Pasko, nag-celebrate ang marami ng Pasko, pero wala silang binagong puso. Hindi nila naiintindihan ang magandang balita. Naririnig nila tuwing Pasko na mayroong ipinanganak, na may Diyos na ipinanganak, pero same pa rin po. No, tumatanggap sila ng 13th month, nag-i-exchange gift, no, kumakain. Ang iba nga, naglalasing pa tuwing Pasko, pero hindi nila naunawaan ang kahulugan ng magandang balita. Pero sabi po ng Hebreo, ngayon, no, kapag narinig nyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. At hopefully po, tayong lahat na naririto na mag-celebrate ng Kapaskuhan, no, ay tayo po hindi blinded na mga bagay na sinasabi ng mundo, kundi tayo meron ng binagong puso. At hopefully po sa ating mga mahal sa buhay, ibahagi po natin na ang kahulugan ng Pasko ay may Diyos na nagkatawang tao at para bayaran po ang alin, ang ating mga kasalanan. Okay, kaya meron pong Pasko dahil may pinanganak na tigapagligtas, na tinatawag na Emmanuel, God is with us, no? He is a Savior, no? Siya ay Lord, siya ay Panginoon, at doon sa ating pong pinag-aralan, siya po ang hari ng mga hari. Bagamat po nung panahong yon ay merong emperor na nagngangarang Augustus Caesar, siya po ang hari ng mga hari. Bago tayo bumalik ng Luke chapter 2, putahan po natin John chapter 1, verse 10 to 13. John chapter 1, verse 10 to 13. Ito rin po, pwede nyo ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, through text message, through messenger, through Facebook, no? Kung sino man yung mga kasama nyo sa bago po yung Kapaskuhan, ay ito po pwede nyo rin pong banggitin sa kanila. John chapter 1, verse 10 to 13. John chapter 1, verse 10 to 13. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito. Ang nilikha sa pamamagitan niya, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Tingnan niyo po verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga ano daw? Mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Yes po. Hindi natin sila kayang baguhin, hindi natin sila kayang iligtas,
Pero ang Diyos po kaya. Kayang iligtas ng Diyos ang lahat ng taong kikilala sa ipinanganak na Diyos na nagkatawang tao. Anong sabi sa verse 12? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng ano daw? Karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi lahat na nag-celebrate ng Pasko ay anak ng Diyos. Hindi lahat na nag-celebrate ng Pasko ay anak ng Diyos. Kahit pa ikaw ay maraming regalo na ibibigay sa iyong mga inaanak, kahit pa ikaw ay tatanggap ng maraming regalo kung ikaw ang inaanak, okay? Pero I will tell you po, hindi lahat na nag-celebrate ng Pasko ay anak ng Diyos. Sino lamang daw? Yung tumanggap at sumasampalataya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So wag po tayong maging bulag, maging blinded ngayong kapanahonan ito ng mga regalo at mga biyayang ating tatanggapin. Sabi nga ng Ninyong Celso, kung wala nakabunot sa inyo, siya magbibigay. Bakit daw? Ano daw sabi doon? It's blessed to give than to receive. Pero po, ang Diyos ang unang nagbigay. Okay? Ipinanganak ang Diyos at nagkatawang tao. Imagine niyo po yun. Sino ba tayo para tayo ay bigyan ng isang sanggol, no? Na lumaki at pagkatapos siyang lumaki, siya ay parang naging isang alipin. At hindi lamang naging alipin, sabi ng Philippians, siya ay ipinako sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Imagine yun, Diyos yun. He is 100% God. Pero ginawa niya yun. Ganon siya nagpakababa. The Word became flesh and dwelt among us. Hindi siya nagkatawang tao, tripya lang, hindi po. Para bayaran ang ating mga kasalanan. At yung decree na yon, from Augustus Caesar, no, yun talaga ay nakatadhana at itinakda ng Diyos ng panahong yon. No? Yung census, yung registration, ginamit lamang ng Diyos yun para ipanganak ang tagapagligtas saan? Sa Bethlehem. Sapagkat yun ang propesiya. At itong sanggol na Diyos ay nagkatawang tao. At sabi po ng John chapter 1, verse 12, kung ikaw ay tatanggap at sasampalataya, bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sapagkat hindi lahat na nag-celebrate ng Pasko ay anak ng Diyos. Pero may panawagan, sabi ng Hebrews, ngayon, kung narinig niyo ang tinig ng Diyos, huwag patigasin ang inyong mga puso. Huwag tayong maging blinded ng ating mga ginagawa tuwing araw ng Pasko. Sapagkat nakakatakot, no? Nag-celebrate ka ng Pasko, pero wala kang relasyon doon sa ipinanganak na tagapagligtas. Yun talaga yung nakakalungkot. No? Ang saya-saya natin, no? Gala dito, gala doon, bili dito, bili doon, pero wala kang relasyon doon sa pinanganak. Diba? Yun po yung nakakalungkot sa panahon natin. No? Hindi lang sa panahon natin, sa panahon pa nung una, no? Talagang marami po ang nag-celebrate ng Pasko, pero sila po ay walang relasyon sa pinanganak na Diyos na nakatawang tao. Pero kung ikaw ay sasampalataya, no, tatanggapin mo ang Panginoon bilang yung Panginoon tagapagligtas, meron kang karapatan na maging anak ng Diyos. At sabi po ng John chapter 1 verse 13, ito ay hindi kagagawan ng tao. Kung ang Diyos ay napaka-imposible magkatawang tao, napaka-imposible rin po na talagang ikaw ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong sariling kakayanan. Ano sabi po ng John 1:13? Ano ba sabi doon? John chapter 1 verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos dahil ba sa ating mga sarili? Hindi. Dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So God's will yun, no? Yung mga nanampalataya at sumampalataya sa Panginoon, no? Sila talaga ay magiging mga anak ng Diyos. Hindi dahil sa ating kagustuhan, kundi sa biyaya at habag ng ating Panginoon. So balik po tayo, Luke chapter 2, verse 1 to 5.
At dito po tayo magtatapos. Luke chapter 2, verse 1 to 5. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that the whole empire should be registered. The first registration took place while Quirinius was governing Syria. So everyone went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of family of line of David, to be registered along with Mary, who was engaged to him and was pregnant. While they were there, the time came for her to give birth. Then she gave birth, tingnan niyo po, to her firstborn son. And she wrapped him snugly in cloth and laid him in a feeding trough, because there was no room for them at the lodging place. Look at the word, firstborn son. Nagkaroon ba ng anak pa si Mary pagkatapos ni Jesus? Yes. Madami. Okay. Maraming kapatid ang Panginoon. Pero ang Panginoon po, hindi lang siya unang o panganay, kundi talagang siya po ang pinakahigit sa lahat. Prototokos, ang Greek word ng firstborn. Siya po ang nakakahigit sa lahat. No? Siya ang panganay sa lahat, no? Sa mga nabuhay mula sa kamatayan. No? Siya talaga ang naroroon na bago palikhain ng lahat ng bagay. He is prototokos, the firstborn. No? Hindi lamang siya panganay dun sa magkakapatid, kundi siya ang nakakahigit sa lahat. No? So ngayong Pasko po, ano ba yung mas bibigyan natin ng halaga? Ano ba yung ating focus ngayong Pasko? No? Ito ba talagang Panginoon na Diyos na nagkatawang tao? At ikaw talagang merong relasyon sa Kanya, kaya ikaw nag-celebrate ng Pasko dahil merong ipinanganak na tagapagligtas at ikaw ay merong relasyon sa Kanya? O mas mahalaga sa atin yung ating mga tinatanggap? O mas mahalaga sa atin yung mga ibibigay natin para sabihin ng inaanak mo, talagang galante si Ninong at Nina? Yung ba? No? Yung focus ba natin sa panahong ito, yung masasarap na pagkain? Marami siguro dito, pag talagang mga panlaban, no? December 24. No, hanggang hanggang bagong taon, mga panlaban sa kainan. Digmaan, panalo. So yun ba yung focus natin, kundi hindi itong ating i-celebrate, yung prototokos, the firstborn, yung nangunguna at pinakamahalaga, pinakamakapangyarihan sa lahat. So may decree ng isang hari na emperor, si Augustus Caesar, pero hindi nila alam na merong masigit sa lahat. Yung ipinanganak. Siya rin po pwede natin tawagin Augustus. Jesus Augustus. Sapagkat yung Augustus po, yung August, ay talagang majesty. Pwede mo siyang tawagin ganon. Augustus. Yung ating Panginoon, siya po ang pinaka-hari ng mga hari. Hindi si Augustus Caesar at hindi yung mga sumunod na mga emperor, hindi yung mga hari natin sa panahon na ito, yung mga prime minister, yung mga presidente, hindi po sila. Ang hari ng mga hari na ipinanganak ay walang iba, ang ating Panginoong Hesus. Na ating pong celebrate ngayong Kapaskuhan at hopefully po, tayo po ay merong relasyon sa Kanya sapagkat kung wala, hindi mo siya hari, hindi mo siya Panginoon at wala ka ring buhay na walang hanggan. Okay? Pero kung ikaw ay anak ng Diyos at kilala mo ang Panginoon, sumampalataya sa Kanya, meron kang karapatan mag-celebrate ng Pasko dahil ito ay ating tinitingnan ng kapanganakan ng ating tagapagligtas. Hindi lamang po December 25, hopefully, every day ng buhay natin. So ngayong Pasko po, challenge ko sa atin na mga mananampalataya, huwag natin kakaligtaan magbahagi. Ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko sa ating mga mahal sa buhay? Bakit po? Bakit po? Dahil hindi natin alam ang bukas. Baka ito ay huling December na natin. Okay. Naalala ko, nung last December, kasama natin ang Ninang Levy, di ba? Sabi nga ni na Romel, tsaka ni Rani, aling matanda yung kumakanta? Akala ko sabihin yung maingay eh. Sabi nila, yung kumakanta, wala na siya. Namatay ang Ninang Levy. So, di po natin alam na baka ito yung last December na natin. Okay? Pero kung tayo po ay nasa Panginoon, tayo po ay mag-celebrate. Okay? Ng Merry Christmas.
At kung ikaw naman ay may mga mahal sa buhay na wala pa sa Panginoon, this is the time, no? Nasabihin natin ngayon ang araw ng kaligtasan. Okay? Kailangan nyo si Kristo. No? The firstborn, Prototokos, no? The Savior, the King, no? The Messiah, no? The Lord, yung Diyos na nagkatawang tao. So tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Let's pray. Let's all stand and let's pray po. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat po na kami po ay nakapag-aral ng iyong mga salita. Bagamat Lord, marami po kami mga binuksan, pero isa lang po yung aming hopefully maunawaan po ng bawat isa. That the Word became flesh and dwelt among us. At ito po ay talagang nangyari 2,000 years ago, Panginoon, na hindi lamang po yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, kundi Lord, yung kanya ding kapanganakan. Sapagkat kung walang ipinanganak na tagapagligtas, lahat po kami, Panginoon, ay papunta lahat ng impyerno. At wala po kaming pag-asa. At wala rin po kami sa celebrate na Christmas, na bagamat po marami sa amin, o marami po sa aming mga mahal sa buhay, ay blinded ng regalo, blinded, Panginoon, ng mga tinatanggap po namin mga blessing, Lord, kung ito man po ay financial, at maging po yung mga bagay na mga 13-month pay na tinatanggap po ng mga trabahador. But Lord, kami po bilang yung mga anak, ay hindi lamang po tuwing December 25 na kami po ay nagdiriwang ng kapanganakan ng aming tigapagligtas sapagkat pwede pong araw-araw, oras-oras, minuto, segundo, ay ang aming pong sariwain na kami po ay meron na pong rights, Panginoon, na maging anak ninyo sapagkat kami po ay binigyan niyo po ng pananampalataya at kaligtasan na nagmumula po sa inyo sa pamagitan po ng aming Panginoon sa Kristo. At Lord, yun po yung dalangin namin, Panginoon. Lord, wag po kaming maging blinded, Panginoon, ng mga kaugalian ng mundo, tradisyon ng mundo. Tungkol sa Pasko, kung naman po yung mga bagay na amin pong mga aatinan, mga Christmas celebration, Lord, yung mga bagay na tatanggapin namin ngayong Kapaskuhan. Lord, wag po kami mga blinded ng mga bagay na ito. Kundi, Lord, sariwain po namin yung amin pong Panginoon ay talagang tunay na Diyos. At bagamat po siya ay Diyos, nagkatawang tao, nagpakababa para kami po ay bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa lahat po ng nanampalataya at naniwala sa aming Panginoon sa Kristo. At nawa po yun din po yung dalangin namin sa aming pong mga mahal sa buhay. Lord, kahabagan nyo rin po sila. Sapagkat nakakatakot, Panginoon, na kami po nag-celebrate ng Pasko pero hindi po namin siya kilala. At kung kilala mo po namin siya, ay wala po kaming relasyon sa Kanya o tunay na relasyon sa Kanya. Lahat po ng ito, Panginoon, ay hindi kalugod-lugod sa inyo. Pero kung kami po ay mga anak ninyo, Lord, tunay nga, Panginoon, we celebrated itong kapanganakan ng aming tagapagligtas sa talagang kami po ay meron talagang pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang po yung Kanyang kapanganakan, Panginoon. Salamat po aming Amang Diyos sa mga bagay na ito. At Lord, ngayon na narinig po namin ang magandang balita na mayroong Diyos na nagkatawang tao, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, at siya po ay namatay, inilibing, nabuhay nga muli. At siya po ay napakita sa kanyang mga disciple, mga apostol. Umakit sa langit at sabi niya po muli siyang babalik. Nawa po Panginoon ay malaman at maunawaan po ng aming mga mahal sa buhay, ng mga tao na kapaligid sa amin, Lord, na talagang ito ang reason kung bakit po kami nag-celebrate ng Kapaskuhan. Salamat po aming Amang Diyos at kahabagan niyo po kami, maging po ang aming mga mahal sa buhay at maging po yung aming abang kalalagayan, Panginoon. Hindi po ito para sa amin, hindi po ito tungkol sa amin, ito po tungkol sa isang Diyos na nagkatawang tao, ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po aming Ama, maluwalhati po kayo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay umawit, wag muna po tayong upo at awitan po natin ang Panginoon ng ating doxology. Blessings flow, praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Sige po, papanalangin ko po kayo pero pwede po kayo umupo. Pumuna po kayo. Meron po ba kayo mga prayer requests para po ating ipanalangin? Meron po bang uuwi ng mga probinsya? Meron po ba? Wala pong uuwi ng province? Sa Bohol po. Sino pong kasama niya? 3 hours pa kasi papuntang amin. Magbangka pa ulit. Ang bangka pa po. Ilang minuto po yung bangka? Ng transportasyon. Ilang minuto po yung bangka? Nasa 30 minutes. 30 minutes. Malayo pa rin po. Sige po, let's pray para kay na Dave. Binibiro namin si Dave, no, na wala na siyang gift dahil nasa Bohol. Cancel na lahat yung kay Dave. Nanonood siya ngayon. Baka nanonood si Dave ngayon. Kung may signal. Dave, pasensya ka na, no? Wala ka regalo. Nag-iwalay na mag-cellphone. Pa? Dating ganinang madaling araw, umuwi. Lahat talaga nakatape. Nakatape. Hindi pa na lang namin, bubuhay pa naman. Sige po, hopefully na nakakapanood si Dave. Sige po, sino po may mga prayer requests? Ito, meron pala. Meron pa kay si Butchoy, asawa ni Ate Lisa. Ah, Sa ER kasi kahapon. Nakatake sa... puso. Butchoy, no? Kuya Butchoy. Okay, pag-pray po natin. Meron pa po? Natikay. Namamaga po yung paan, no? Tuloy po tayo mamaya. Okay lang po ba? Okay lang po. Sige po. Pupuntahan po namin siya mamaya. Pupunta rin po kayo. Sige po. Ano po gusto po sumakay na? Makisakay na? Oo, pamamanicure po siya. Away po muna kayo. Meron po ko dyan nail cutter. Pwede po siguro yun. Nail cutter. Sige. Sige po, namamaga kasi pa niya, no? Sige po, sige po, pag-pray po natin si Bern, no? Pati yung kailang relationship ni Corina, pag-pray natin. Si Ikay yun, nilalagnat na. Asa si Ikay? Andito ba? Ayan, sabi. After po ng ano natin, celebration. Siguro konting pahinga. Dadali mo yung sasakyan, mabigat yun. Ano ba? Pwede po, makisakay na po kayo. Pwede po, pwede. Pwede po. Sige, meron pa po si Butchoy, si Bern, si Dave. Meron pa pong prayer request? Si Ikay. Hindi ko po alam kung ano dala po yung sasakyan. Ano po yung sasakyan po mamaya? Tricycle daw po. ano ba ang sasakyan? Pick up po ba? Pick up? Montero. Maluwag po. Maluwag. Maluwag po. Sige po, wala na. Wala na kang prayer request. So, ano po yan? Aeroplano. Ate Aileen po. Tayo rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Birthday po ng Ate Alex. Binati niyo na ba ang Ate Alex? Happy birthday po. Pwede awitan muna po natin. Sige, awitan muna po natin. Awitan muna po natin. Patay mo na lang. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time, mabilis po. Isa pa po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Day to you. Wala na po ba ang birthday celebrant ngayong araw na to? Wala. Pero yung mga nakaraan, ay pwede po ito celebrate mamaya. No? So tayo po yung manalangin. Kung wala na po kayong mga prayer requests, let's pray. Let's come to the Lord in prayer po. Our Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa privilege muli na kayo po ay makalapit sa inyo sa panalangin. At bukod sa amin pong mga napag-aralan, ay kami rin po ay binigyan rin po ng karapatan na makalapit sa inyo at may dulog po sa inyo ang aming mga kahilingan. Bilang alam po namin na kayo po ang aming Ama na Diyos na nakakarinig po at nakakaalam po ng aming abang kalalagayan. At sa pagkakataong ito, aming Amang Diyos, una sa lahat ay kami po ay nagpapasalamat
sa panibagong taon na pinagkaloob niyo po kay Ate Alex at maging po sa aming mga kasamahan dito sa church at mga sa aming pong mga mahal sa buhay. Nag-celebrate po ng kaarawan tulad po ng Ninang Tina, ni Judith, Panginoon, at maging Lord ni Brother Reynold, ni Sister Lorraine, itong mga nakaraang araw. Panginoon, salamat po. Talagang napakabuti po ninyo na kayo po ay patuloy na nagbibigay ng buhay, ng kalakasan, ng sustenance at maging po ng kanilang mga pangangailangan. At higit sa lahat, Lord, ay ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa through our Lord Jesus Christ. Tunay nga, Panginoon, na very happy or talagang kailangan po namin maging masaya kung kami po ay nag-celebrate ng aming mga birthday na kami po ay mayroong relasyon sa inyo. Sapagkat sa bawat taon, sa bawat araw, bawat kalakasan na pinagkakalyo po sa amin, ito po talaga ay biyaya na nagmumula po sa inyo. Sapagkat alam po namin na kami po ay, pag kami po ay nawala sa mundong ito, ay na, may masigit po yung inihanda nyo para sa amin doon sa bayang langit. At naman po itong aming mga kapatid na ito sa kanila pong mga kahilingan, kung ito man po ay kagalingan, pisikal, ito man po ay mga pangangailangan, financial, kung ito man po ay relationship, Panginoon, kung ito man po ay mga bagay na pang personal na kahilingan para sa kanilang pamilya, kaligtasan, ay pinagkakatiwala po namin sa inyo, aming Amang Diyos. Sapagkat alam po namin na masigit po kayo, na nakakaalam at may kapangyarihan na gumawa sa lahat ng bagay o sa aspeto po ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na pinagawa niyo po sa aming pong mga kapatid. At nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po silang samahan, patnubayan at gabayan sa lahat po ng kanilang mga desisyon at mga bagay po na kanilang tatahakin bilang mga sojourner o mga mamamalakaya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at alam po namin na hindi niyo po sila pababayaan. Pagpalaan niyo po nawa sila at ang kanilang pamilya, ang gawa ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga pagkatrabaho at maging po ang kanilang mga kalusugan at maging higit sa lahat yung kanilang pong relationship sa inyo. Salamat po, aming Amang Diyos. At pinapanalangin din po namin ang aming pong mga kasamahan dito na umalis, Panginoon, tulad po ni Dave, papunta po ng Bohol, together ng kanyang tito at tita. At nawa po, Panginoon, ay kayo pong mag-ingat sa kanila hanggang sila po ay makarating ng Bohol. At hindi lamang po sila makarating doon, kundi, Lord, ay makasama po nila yung kailang mga mahal sa buhay, lalo po yung lolo ni Dave, Panginoon, at maging po si J-Card o si John J, nakasama rin po namin dito sa gawain before, ay patuloy po kayo na maging mabiyaya sa pamilya ng Samuya, Panginoon, maging po ng Garcia. Salamat po, aming Amang Diyos, at dalangin po namin na pagpalaan niyo po ang kanyang pagpunta doon at maging fruitful, Panginoon, lalo si Dave, gamitin niyo po siya sa kanyang mga kamag-anakan doon at talagang makita po sa kanya ang larawan at liwanag na nagmumula po sa aming Panginoon sa Kristo. Gamitin niyo po siya maging asin at ilaw sa kanyang mga mahal sa buhay doon sa Bohol. At kayo rin po patuloy na mag-ingat sa kanila sa kanyang pagbalik dito sa Marikina sa susunod po na mga araw sa iyong tinakda, Panginoon. Salamat po at maging po ang aming pong kapatid na may karamdaman, tulad po ni Ikay. Dalangin po namin, Lord, na sa kanyang nararamdaman sa mga oras ito na lagnat at pananakit, Panginoon, ng kanyang tagiliran. Ay kinocommit po namin sa inyo. Na patuloy po kayo magbigay sa kanya ng kagalingan, sa kanyang iniinom na gamot. Lord, ito po nawa ay maging daan para maging mabuti po yung o maging maayos yung kanyang nararamdaman. At maging, Lord, yung kanya pong patuloy na pagtitiwala sa inyo, ang kanyang relasyon sa inyo, ay mas ibayuhin niyo pa. At alam po namin hindi po siya pababayaan. At maging po si Brother Bern, Lord, hindi po namin siya nakasama today. Bagamat alam po namin na nanonood po siya ngayon online, dalangin po namin ang kanya pong madabilis o fast recovery o yung kanya pong mga sugat ay lalo talagang mapapabilis po yung panggaling. At naman po yung kanyang mga iniinom na gamot like antibiotics, Panginoon, ay talagang maging epektibo at talagang maging maayos po nawa yung kanya pong kalalagayan. At higit sa lahat din po yung kanilang relasyon sa inyo at maging po yung kanilang relationship ni Corina. Lord, alam po namin na hindi niyo po sila iniiwan at pinababayaan. Ano naman po yung mga hindi pagkakaunawaan at maging din po kami na may mga relationship na talagang may mga struggle din po kami. But Lord, alam po namin na ito po ay parte ng aming pong relationship, Panginoon. But Lord, kung kayo po ang patuloy na pumapagitna at nangunguna sa aming pong mga relasyon na hindi po kami pababayaan, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito ay kayo po magsisiayos at bibigyan niyo po kami ng karunungan nagmumula sa inyo at maging po, Panginoon, ng puso na mapagpatawad sapagkat alam po namin na kayo po ang unang nagpatawad sa amin. At kung kami po ay inyong pinatawad ay hindi rin po nawa namin ipagkait yung aming pong forgiveness about isa sapagkat sabi rin po sa iyong salita
ay mas isipin po namin ng iba, lalo po yung aming kapamanampalataya kaysa aming pong mga sarili. Sapagkat alam po namin, O Diyos, sa talagang yung bugtong na anak ay pinagkaloob ninyo, bagamat po siya ay Diyos, ay nagkatawang tao, para bayaran po kami sa aming pong mga kasalanan. Thank you, Father, sa lahat ng ito. At maging po, Panginoon, sa aming pong mga panalangin, Lord, na sa mga pamilyang naririto sa Almendras, lalo po kay Ate Eileen, na patuloy po namin siyang ipinapanalangin, ano man po yung kanyang kalalagayan doon sa Australia, sa kanyang paghahanap ng trabaho, sa kanyang kinabibilangan na bagong church, Panginoon, o mga kapatiran, ay patuloy pa siyang mas lumago at maging po, Panginoon, sa kanyang journey bilang believer, ay patuloy pa siya, Panginoon, makapaglingkod sa inyo, pagkatiwalaan po kayo sa lahat po ng ginagawa niyo sa kanyang buhay. At Lord, nawa po, Panginoon, sa iyong tinakdang panahon, siya po ay makahanap ng trabaho at ito po ay maging pagpapala sa iyo pong mga gawain, Panginoon, at sa mga bagay na inihanda niyo po, Panginoon, para kay Ate Eileen. Thank you, Father. Ingatan niyo po nawa siya at sa kanya pong mga desisyon na ginagawa ay kayo pong patuloy na mangunat, mapapurihan at mabigyan po ng parangal. At maging po sa Tatay Bert, sa pamilya po ng Almendras, kay Kuya Popoy, at maging po, Panginoon, kay Kuya Aris, ang kanyang asawa na si Ate Ria, maging po kay Ate Alex, Panginoon, sa kanyang mga anak, kay Riz, kay Misha, maging po kay Adam, ay pinagkakatiwala po namin sila sa inyo. At maging po, Panginoon, ang aming pong pinapanalangin, ang asawa po ni Ate Grisa, Panginoon, si Butchoy, ay dalangin po namin na siya po ay nasa emergency room. Dalangin po namin na hindi lamang po biyaya ng kalusugan, hindi lamang po biyaya, Lord, ng kagalingan, kundi, Lord, yung biyaya po na nagliligtas, na nagmumula sa inyo, sapagkat aanhin ba namin talaga ang kalusugan at maging po yung aming kagalingan kung ang aming pong mga kaluluwa ay papunta po ng dagat-dagatang apoy. Lord, tagpo niyo po nawa ang Kuya Butchoy, Lord, at maging po ang pamilyang ito ng Rovira, na sila po ay talagang magkaroon din po ng kaligtasan. Lalo po ngayong Kapaskuhan, gamitin niyo po si Brother Remark, Sister Lynette, sa kailang mga mahal sa buhay to share your word. Sapagkat sabi niyo nga po sa iyong salita, huwag po namin patigasin ang aming puso hanggat may pagkakataon pa. Sapagkat di po namin alam, bukas makalawa kami po ay pwedeng mawala na sa mundong ito, O Lord, o kaya naman kayo ay dumating na hindi po namin inaasahan. Pero para po sa iyong mga anak, lagi po kaming handa, lagi po namin kayong inaasahan na darating sapagkat yun po talaga ang aming buhay na pag-asa. At hindi po yung binibigay ng mundo. Lord, kabagan niyo po ang Rovira family, maging po ang pamilya po ng Sister Lynette, Panginoon, na patuloy kayong maging mabiyaya sa kailang mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anakan. At alam po namin na lahat ng ito ay pagbibigay sulit po namin sa inyo pagdating po ng panahon. Thank you, Father, at maging po relationship ng mag-asawa, ni Sister Lynette at Brother Remark. Alaman din po yung kailang mga struggle, alaman din po yung kailang mga pinagdadaanan, pero alam po namin, O Diyos, hindi rin po sila pababayaan. Sapagkat alam po namin na talagang napakabuti ninyo sa buhay ng iyong mga anak. Kami lamang po talaga may mga pagkukulang, kami lamang po talaga may mga kahinaan. But Lord, kayo po ay perfect na patuloy sa amin na nagbibigay ng biyaya at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Maging po, Lord, ang Capistrana family, ang mag-asawa, ang Ninong Celso, at ang Ninong Susang, Lord, use their lives, Panginoon, for your glory. Ano man po yung kailang mga resources, salamat, Panginoon, na sila po ay nagiging kagamit-gamit sa iglesyang ito, yung kanilang buhay, yung kailang mga resources, Panginoon, ay patuloy yung ginagamit, Lord. Kayo po nawa patuloy na magbalik sa kanila ng mga pagpapala, hindi lamang po financial, Lord, kundi, Lord, yung kanilang heart na magkaroon ng salvation, yung kanilang mga mahal sa buhay. Ang Capistrano, sa Quezon, Panginoon, maging po yung mga tiga Batangas, Panginoon, ang mga kamag-anakan ng Ninang Susan, Lord, patuloy rin po silang biyayaan ng pangunawa sa mabuting balita ng kaligtasan, lalo po ngayong panahon ng Pasko, ay maunawaan po nila ang reason for this season, Panginoon. Salamat po aming Amang Diyos, maging po ang kailang kalusugan, maging po ang kailang relationship, maging po yung kailang mga pinagkatiwala po sa kanilang ministeryo, Lord, patuloy po kayo magbigay ng biyaya sa mag-asawa. At maging po Panginoon sa Domino family, Lord, hindi po kami nagsasawa na ipanalangin sila at ang kailang pamilya. Na alam po namin, Lord, sa kabila po ng mga katagumpayan, sa kabila po ng mga kanilang mga pinagdaraanan, Lord, mag-struggle, Panginoon, problema sa pamilya, alam po namin mabiyaya kayo sa mag-asawa at yun po yung dalangin namin na patuloy niyo pong kahabagan ng kanilang mga anak. Kahabagan niyo po ang mga apo at mga manugang ng Domino family. At alam po namin na hindi po kayo nagpabaya sa pamilyang ito. At nawa po, Panginoon, at alam po namin na hindi po maiksi yung kamay para abutin po ang pamilyang ito at dalhin po sa kaligtasan na nagmumula po sa inyo. At maging po ang kailang mga pangailangan, kalusugan, lalo po ang Ninang Tina, na patuloy niyo siyang gamitin for your glory at maging po ang Ninong Gary.
Salamat po, Panginoon. At pinapanalangin din po namin ang mga bataang naririto like si Rani, si Romel, Panginoon, si Mark, Lord, at maging si Maki, at maging Panginoon, si Carol, si Carlos, si Kate, Panginoon. Ay patuloy po kayo maging mabiyaya at maging po, Panginoon, si Vincent, Panginoon. Ay patuloy po namin kinocommit sa inyo si Leonard, Lord, si Clint, Panginoon, si Shane, at maging po, Panginoon, si Liam, Lord. Patuloy po kayo maging mabiyaya sa mga young adult at maging po sa mga young people at maging sa mga hindi namin nakakasama halos, Lord. Ay patuloy niyo po silang kahabagan sa kailang mga relationship na pinapasukan, Panginoon, sa kailang mga pag-aaral, sa kailang mga trabaho na pinagkakal niyo po sa kanila. Ay patuloy po kayo maging mabiyaya sa mga kabataang ito. You know their hearts, Lord. At alam niyo din po yung kanilang desire. Pero alam po namin, Panginoon, kung kayo po mag-mold, ay kayo sila rin po ang papalit sa amin bilang mga leader someday, mga pastors, missionaries, Panginoon. At maging, Lord, mga leaders ng iglesyang ito, ng church na ito, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Lord, mold them, Lord, sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Kahabagan niyo po ang mga kabataang ito. At maging po, Panginoon, sa mga naririto, tulad po ng aming pong mga kasamahan, Lord, na naririto, tulad po ng aking kabatch, Panginoon, na si Brother Reynold at Sister Lorraine. Tuloy po kayo maging mabiyaya sa kanila, sa kailang pagkasama, sa kailang kalusugan, sa kailang trabaho at pangangailangan, sa kailang mga desire, ay pinagkakatiwala po namin sa inyo, aming Amang Diyos. Salamat po. At maging po, Panginoon, sa aking asawa at anak, at sa akin pong pamilya, na makakasama rin po namin ngayong Kapaskuhan, ay patuloy kayo maging mabiyaya. At alam po namin na hindi po kayo nagpabaya at nagkulang sa amin. Salamat po, aming Amang Diyos, at sa mga nakaligtaan po namin ipanalangin, ay kinukomit din po namin sa inyo, at maging po ang Marundan family, sa panguna po ng Ninang Nita, ay patuloy po kayo maging mabiyaya, lalo ngayong Kapaskuhan, at patuloy po siya na maging asin at ilaw sa kanyang mga anak, manugang at apo, at sa mga tao kanyang nakakasalamuha. Patuloy po kayo maging mabiyaya, Panginoon. Salamat po, aming Amang Diyos, napakabuti po ninyo, at patuloy po kayong maparangalan sa aming mga buhay. At ang aming bansa, maging po ang inyong pong piniling bayan, ang lahat po ng mananampalataya, pastor at missionaries, kinukomit po namin sa inyo. At maging po sa mga misyong pinagkatiwala niyo po sa amin. Tunay nga, O Diyos, sa muli niyo pong pagkabalik ay matagpuan niyo po kaming tapat na naglilingkod sa inyo, sapagkat kayo po ang aming Diyos na may likha na patuloy na umiibig sa amin at ipong bugtong na anak na patuloy na nag-iingat at patuloy po na nasa sa amin, Panginoon, sa pamagitan po ng Banal Espiritu, ang mapasa amin magpakailanman. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. At sa atin pong mga pabalita, bago po tayo mag-lunch, no? As 12 na pala. No, sakto lang po. At bago po tayo magtanghalian, at yung ating programa mamayang hapon. So, hopefully po ay nakaprepare na po yung ating mga presentation para mamaya. No, hindi po ito katuwahan. No? Huwag naman natin pagtatawanan. 100%. So, ito po ay pinaghirapan ng ating mga kasamahan. So, ating pong pabalita, no, ang atin pong sa Wednesday po ay magkakaroon pa rin po tayo ng dinner prayer meeting. Okay. O sa Tuesday po pala na bago yung ating prayer meeting ay meron po tayong year-end fellowship. So, December 30. No? Pero wala this Wednesday. Wala pa po. Yung prayer meeting po. 24 yun eh. Wala po tayo. No? So, sa 30 na po tayo babalik. No, Tuesday po yun. Bukod yung linggo, yung ating Tuesday. No, babalik po tayo nun. December 30. Pero yung pong ating prayer meeting, yun po yung wala. Yun yung wala. No. Tapos linggo pa pala, 28, tapos yung 30. No. So, may linggo pa po tayo. Tinanggal ko na yung linggo. No? Sige po, 28 tsaka 30, babalik po tayo. Madaling yung birthday. Gusto yung birthday, ayaw ng linggo. Sige po, December 28, linggo po yon, balik tayo. December 30, Tuesday yon. Meron po tayo year-end fellowship. So, 3 p.m. Tapos po, hanggang anong oras matapos. So, titingnan na lang po natin. No? And then, meron pa po ba pabalita? Wala na? Meron pa? Sa mga kabataan, wala kayong fellowship ng Friday? Wala kayo, Carl? Wala, wala. Wala kayong Friday? Wala. Friday. Ano sila? Ha? Pag-isipan pa ni Carlo, hindi niya maisip eh.
Friday nga, kung meron kayo. Sige, pag-isipan po ni Carly, i-announce na lang kung meron ng mga young people. Sa mga bata po, meron pa kayong Sabado? 27 yun. Meron. Okay. So, meron kayong Sabado sa mga bata. So, sige po. At mag-lunch muna po tayo at bago yung ating programa. Ha? O, sige, yung mga birthday, pwede mo i-flash yan. Pinaghanda pala ito ni Carly, mga picture daw. Sige. So, si Timmy. Oh, pogi ah. Itong box ah. Pantay na pantay ah. Okay. Sige, next. Happy birthday, Timmy. You know? Si Cecil Rain, tsaka si Buddy Reynald. Parang kakasal pa lang kayo dyan ah. Parang kakasal pa lang. Tapos na? Tapos na yan. Okay. So parang galing na kayong Boracay, ano? You know? May solo mo wala. May solo pa. Pogi ah. Sige. Happy birthday, Brother Reynald. Si Judith, wala pa si Judith eh. Nandiyan pa si Judith? Nasa kabila pa? Papuntay mo dito. Papuntay mo. Oh, para makita niya. Sige. Okay, balik na lang natin. Sige. Next. So, si Ninang Christina, happy birthday. Ilan taon na po kayo ngayon? Social Security System Supply. Ba't late na to? 55 pa lang to ah. Social Security daw yan. Security. SSS. Sige. Happy birthday po, Ninang Tina. Sige. Next. Ayan si Judith. Yeah. Balik ko muna. Ayan. Happy birthday, Judith. Sabi ko sa'yo, dito ka na magpasalamat eh. Dito ka na magpasalamat eh. Sige, next. Si Ate Alex. Walang picture? Ba naman yan? Wala. Sinabi pa naman ni Kuya Bert, Alex, wala kang picture, wala kang Naka-hide ba mga picture niyo, Ate Alex? Naka-private po ba kayo? Private? Hindi naman po, di ba? Naka-private. Hindi ata pa rin kayo ni Carla. Alam mo. Picture na rin. Dapat punta ka sa Facebook ni Kuya Bert. Dapat picturean mo na agad dito na, no? Ibigyan kita. Sige, bigyan na lang. Next week pa, bigyan na lang. Tapos si Ninang Sosan niya. Nagkasama. Ang sakit ni Kuya Anniversary. Bakit ganyan? Dalawahin pa yan. Sa akin pa naman ang gagaling ang supply. Paano yan? Potol mo na, potol. Pang-anniversary yung Carlo eh. Okay lang. Sige na, okay lang daw. Wala na yung makuha. Meron pa ba? Meron pa? Yeah. Ang pangas. Tagal ba? Jun Senso. Ano naman pagkita na. Sige po, kakanta ulit tayo mamaya na bago tayo kumain ng happy birthday. Sige po, kung wala na birthday celebrant, no, ay purihin po ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. No? Pwede po yung mga birthday celebrants ay Picture? sa 30 po ay magdala kayo ng pagkain. Yun. Ano lang po yung kaya nyo dala? Tingnan na lang, para may remembrance tayo. Lahat po ng birthday celebrant ng December, punta po ng unang pipicturean natin. Sige po, dito po kayo. Si Reynold na picture natin. Pwede ka daw isang pula. Sinong cellphone kayo na kayo? O, si Timmy pala. Senso, magantay mo ha. Yan, nauna pa si Senso, tino? Pagpag-ulit natin ng Ninong Celso. Sige po, dito po kayo sa unahan, birthday celebrant. Nakatalikod nga lang. Special no, December. May date daw ako sa... Si Judith, nasaan? Iwan ako. Pili ka na. Pili. Si Judith. Ay, sino ba? Judith, dito ka Judith, pipicturean namin kayo. Tapos pag-pray ng Ninong Celso. Mga mababait na may birthday ng Apo. December. Dito ka. Kaya alam mo yung naanak ko sa Hong Kong, Kelsey, Alexandra din, hindi ng birthday. Ngayon din po. Oo. Sige po, Ninong Celso, pag-pray po ulit sila. Meron po kayo. Picture daw muna. Picture daw muna, picture. Nabi para magkakainan lang. Hello, Tess. Sapa. Ano lang ha, parang kapagkaitan lang ng Timmy lahat ha. Pray. Baby kami ni Tayo mo baby. lang. Wait lang, pipray muna. Let's pray. Tayo po ay paano tayo umisat.
Salamat po Panginoon sa pagkakataon ito muli ay nagdiroon ang mga kapatid namin ng kanilang kagawan. Ikaw po Panginoon ang siya nagtakda ng bawat araw. At ito po Panginoon ay tinubilin niyo sa amin na aming pakatandaan at pakaisipin na mayroong araw. Panginoon, maraming salamat sa ganitong pagkakataon na kami naalala namin ang aming mga kagawan. Salamat po sa mga kapatid namin ito na nagdiriwang sa buwan ng Disyembre. Kayo po ang siya magbigay ng biyaya at pagpapala sa atin. Po sila, dagdagan pa ng maraming araw at taon ng kanilang buhay at maging matatay ng palataya. Samahan niyo sila. Salamat po. Sa ngalan po ng Panginoon. Amen. Happy birthday! Happy birthday po. Pwede na daw yung mga cakes. Oh, punta mo dito. Pili ka na muna. Ang pula, dilaw. Ipasok tayo ng mesa. Uy, thank you po. Say thank you na. Ay, thank you ka. Thank you po. Birthday, birthday. Oh, binadadali ah. Sige po, lunch na po tayo.